Humingi ito ng patawad at pahintulot, na payagan siyang magretiro na sa kanilang probinsya. Pinayagan ito ng guildmaster, at umalis na. Bumilib silang lahat sa nagawa ni Jierong. Sa isip-isip ni Jierong, ay labis ang pasasalamat nito kay Li Yunxiao, at handa siyang pagsilbihan ito kahit pa 50 taon. Inalok ng guildmaster si Jierong, na tulungan siyang bigyan ng medalya at katibayan si Yunxiang bilang isang first-class refiner. Matapos si Yunxiang gawaran, at lumabas kasama si Jierong, ay humingi ito ng pabor kay Jierong, na kung maari ay tanggapin ito bilang disciple, ang isa niyang mag-aaral, na hindi magawang buksan ang chakra, ngunit talentado, pagdating sa alchemy. Sinabi ni Jierong, na titignan niya raw muna ang kwalipikasyon ng mag-aaral, at kung papasa ito, ay susubukan niyang turuan. Nagpasalamat si Yunxiang, at nagpaalam na sa isa't isa. Dumating na ang itinakdang araw, para sa taunang pagsusulit nila. Sa tuwing ginaganap ito, ay marami ang natatanggal, at hindi nakakapasa. Kabilang na rin dito ang mga mag-aaral, sa kilalang mga pamilya. Nagsimula ng magsalita si Wang Feng, at nag-anunsyo na babaguhin niya ang patakaran ngayon. Dati, ay maari kang makapasa, kung may lakas ka na 1,000 pounds, at nakapagbukas ka ng iyong chakra. Isa lang ang magawa mo rito, ay maari ka nang makapasa. Subalit ngayon, ay kailangan magawa ang dalawa para makapasa. Sa isip-isip ni Wang Feng, maaring si Li Yunxiao, ay may lakas na aabot sa 1,000 pounds, dahil nagawa nitong talunin si Lan Fei, ngunit batid nito, na hindi pere nakakapagbukas ng chakra si Li Yunxiao, kaya binago niya ang mga alintutunan ngayong taon. Nagtinginan ang lahat kay Li Yunxiao, dahil alam nila na ang patakaran, ay binago para sa kanya, ng Berong si Wang Feng para maghayganti. Taas noon namang naglakad si Li Yunxiao, at nauna nang sumubok gawin ang pagsusulit. Habang papalapit ito, sa entablado, ay isa-isa niyang binuksan, ang kanyang chakra. Mula sa isang chakra hanggang sa umabot ito ng ika-7 chakra. Laglag ang panga, ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Maging ang guro, kaibigan at mga kaklase, ay iisa ang kanilang reaksyon. Sa paglabas nito ng ika-7 chakra, ay hindi na siya nagsayang ng oras, at sinimulan agad ang pag-atake. Sa isang suntok, gamit ang tamang lakas at puwersa, ay nasira ni Li Yunxiao ang stone tester, na kanilang ginagamit upang sumakat ng lakas. Nagulat ang lahat, sapagkat ang stone tester, ay malabong mabasag kung ikaw, ay hindi pa nakatungtong, sa lakas ng isang martial warrior. Nagulat ang lahat, dahil si Li Yunxiao, ay isa pa lamang martial apprentice sa kasalukuyan, ngunit may lakas na ito na higit pa, sa isang ordinaryong martial warrior. Nagdiwang ang kanyang mga kaibigan, at napuno naman ng puot, ang Berong si Wang Feng. Paalis na sana si Li Yunxiao, nang may hamarang sa kanya. Walang iba kundi si Lan Zuan, na kuya ni Lan Fei. Agad itong nagpakilala, ngunit hindi ito tinanggap ni Li Yunxiao, at binigyan pa niya ito ng gitnang daliri. Hindi ito pinansin ni Lan Zuan, at sinabing nagpunta siya dito, para sa kanyang bunsong kapatid. Humihingi siya ng paumanhin, at inaamin niyang nararapat lamang yun sa kanyang kapatid. Ngunit hindi niya papalampasan ang ginawa ni Li Yunxiao. Ininsulto siya ni Li Yunxiao, na maaring si Lan Fei ay nagmana sa kanya at hindi sila nagkakalayo. Napuno ng galit si Lan Zuan, kaya naman nagpasya si Lan Zuan, na hamanin niya ito sa isang labanan. Tumakbo si Princess Rashu, para pigilan ito, subalit sa huli, ay tinanggap pere nito ni Li Yunxiao. Ginawa siyang pigilan ng kanyang mga kaibigan, ngunit wala silang nagawa. Nagbitaw ng salita si Li Yunxiao, na sa susunod na 3 araw, ay lalabanan niya ito. Pagkatapos nito sa paaralan, ay nagtungo si Li Yunxiao sa Alchemy Tower, para puntahan si Jierong, at magpatulong mag-refine ng elixir. Sa pagpasok nito sa tower, ay nakita niya ang isang refiner, na mali ang ginagawa. Binigyan niya ito ng advice, dahil malapit na sumabog ang kanyang ginagawa. Nagkatotoo nga, ang sinabi ni Li Yunxiao. Dumating ang babaeng receptionist, at nakilala si Li Yunxiao. Tinanong ni Li Yunxiao, kung nasaan si Jierong, na agad naman siyang sinagot, na ito ay nasa kanyang silid, at nag-eensayo. Nagkaroon ng emosyonal na pag-uusap, ang dalawa palang magkapatid, na si Lu Yao bilang receptionist, at si Lu Yu na isang apprentice.
Si Luyu ay nahihiya na sa kanyang kapatid dahil siya na lamang ang palaging gumakayod at gumagastos, samantalang siya ay palaging nabibigo sa kanyang ginagawa. Naantig ang puso ni Li Yunxiao at binigyan niya ng advice si Luyu. Sa umpisa ay duda pa si Luyu sa kanya, ngunit naniwala rin ito dahil sa sinabi ng kanyang kapatid na babae na si Li Yunxiao ay maari niyang pagkatiwalaan dahil kahit mismong second-class refine ay bumibilib rito. Dinala na ni Lu Yao si Li Yunxiao sa silid ni Jierong. Sa una ay ayaw pa silang pagbuksan, ngunit nang marinig nito, ang boses ni Li Yunxiao ay para itong bata na lumundag at gustong magpakarga. Ipinagbigay alam ni Jierong na siya ay magaling na at tuluyan na ngang naging isang first-class alchemist. Wala si Li Yunxiao pake sa nangyari sa kanya, at direktang sinabing kailangan niya si Jierong para mag-purify ng 2 elixir. Sa umpisa, ay duda si Jierong na magawa ito, dahil ang elixir na gusto ni Li Yunxiao ay hindi pa kayang gawin ng kanyang level. Binigyan siya ng lakas ng loob ni Li Yunxiao na siya daw ang bahala na magturo sa kanya kung paano gagawin at kailangan niya lamang sumunod. Kinalaunan ay nagawa nga ni Jierong na makapag-refine ng elixir. Tuwang-tuwa siya sa kanyang resulta, ngunit ikinadismaya naman ito ni Li Yunxiao, sapagkat ito'y nasa mababang klase ng elixir. Dahil pagod na si Jierong, ay si Li Yunxiao na ang nagpatuloy para mapataas ang level ng elixir. Ginamit ni Li Yunxiao ang 72 hand seals na ikinabilib ni Jierong. Sa huli, ay nagawa niyang mataas ang elixir at magmistulan itong crystal sa ganda. Muling nadagdagan ang kagustuhang maging alipin ni Jierong. Lumabas na si Li Yunxiao sa silid at pabalik na siya sa kanyang silid pahingahan. Sa kanyang pag-alis, ay nadaanan niya ang 2 magkapatid na nagdidiwang dahil nagawa na nitong makapag-refine ng elixir. Sumenyas ng pagpapasalamat si Lu Yao, at ganun din si Li Yunxiao. Sa isang silid, ay nag-uusap si Yunxiang at ang headmaster ng paaralan. Pinag-uusapan nila ang mga kaganapan sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Bilib sila sa mga nagawa ni Li Yunxiao. Kasama rito ang pagpapatalsik kay Lan Fei at pagtanggap sa hamon ni Lan Zuan na labanan. Bukod dito, ay pinuri din ng headmaster, si Yunxiang, dahil nakatungtong na ito sa martial lord sa edad na 21 taong gulang, at isa ring first-class refiner. Sinabi nito na malayo ang kanyang mararating, at sa selebrasyon na gaganapin, ay plano nito na i-anunsyo na balak niyang gawin si Yunxiang na vice headmaster sa kanilang paaralan. Hindi ito nakinig at umalis na lamang upang magtungo kay Li Yunxiao para pigilan ito sa gaganaping labanan. Siya ay nag-aalala para kay Li Yunxiao dahil batid niya na malabong manalo si Li Yunxiao kay Lan Zuan. Sumunod sa kanya ang headmaster upang siya'y pigilan, ngunit buo ang loob ni Yunxiang, kaya sumama na lamang ang headmaster para makita rin si Li Yunxiao. Ngayon na ang itinakdang araw ng labanan, at ang lahat ng mag-aaral ay abala para pag-usapan ito. Nagtipon-tipon sila sa entabladong paglalabanan, at makikita sa gitna nito si Lan Zuan na team-team na nag-aantay. Habang silang lahat ay nag-aantay kay Li Yunxiao, si Li Yunxiao naman ay kalalabas pa lamang sa gravity chamber. Matapos ang ilang minuto, dumating na rin si Li Yunxiao na punong-puno ng tiwala sa kanyang sarili. Bago pa siya makatapak sa entablado, ay hinarang siya ng mga kaibigan at ng kanyang guro. Sinubukan siyang pigilan ng guro, at nag-anunsyo pa na ipinapatigil na niya ang labanan. Hindi nagpatinag si Li Yunxiao, at hindi pinansin ang sinabi ng kanyang guro. Dumiretso siya sa entablado para harapin si Lan Zuan. Sinabi niya na ang laban ay mabilis niyang tatapusin. Wala nang nagawa si Gerong Yunxiang, kaya naghanda na lamang ito sa maaring pwedeng mangyari. Nilabas ni Li Yunxiao ang kanyang antas ng lakas, na ikinagulat ng guro at ng mga nakakita, sa kadahilanang noong mga nakaraang araw, ay hindi pa ito nakakapagbukas ng chakra, subalit ngayon, ay isa na itong ganap na first-tier martial warrior. Naglabas din ng antas ng lakas si Lan Zuan, at nakita ng lahat na isa itong 9th-tier martial warrior at malapit ng makatungtong sa susunod na level. Ang lahat ay naniniwala na si Li Yunxiao ay matatalo, dahil lamang si Lan Zuan
ng 9 na maliliit na antas ng lakas kumpara kay Leon Xiao. Dumating ang headmaster, at sinabing wag maliitin si Leon Xiao. Nagsimula na ang laban, at makikita na si Leon Xiao, ay dahan-daang papalapit kay Lan Xuan. Sa bawat hakbang nito, ay napansin ng headmaster, ang kakaibang nangyayari sa paligid, na tila ba, yumayanig ang kalupaan at ang rules ng mundo, ay umaayon sa kanyang galaw. Ilang sandali pa ay napagtanto ng headmaster na ang gamit ni Leon Xiao ay isang mystic art. Nang makalapit si Leon Xiao, ay naunang umatake si Lan Xuan. Bago pa tumama, ang atake na ginawa ni Lan Xuan, ay tumalon si Leon Xiao ng mataas. Nagpatuloy pa sa itaas, na parabang tumatalon siya sa mga hangin sa paligid. Lahat ay nagulat, at hindi makapaniwala, lalong-lalo na ang headmaster ng paaralan. Dahil batid niya, na sa simula-umpisa, ay magkakarugtong ang lahat ng galaw, ni Leon Xiao na tila ba, planado. Nanatili sa itaas si Leon Xiao, nang biglang nagbago, ang ihip ng hangin. Nagtipon ang hangin sa paligid ni Leon Xiao, at namuo sa iisang direksyon. Nagulat ang lahat sa sinabi ng headmaster, na si Leon Xiao daw, ay kumukuha ng lakas sa kalangitan, at kalupaan. Sa ilang kumpas ng kamay at daliri ni Leon Xiao, ay namuo ang malalaking hugis kamay sa kalangitan, at ang isa rito ay pinatama niya kay Lan Xuan. Hindi pa man nakakarating ang malaking kamay, ay ramdam na ni Lan Xuan ang lakas nito. Bandang huli ay wala itong nagawa, at buong-buo itong sinalo. Nagulat ang lahat sa nangyari, lalong-lalo na ang guro at headmaster. Dahil alam nila, na ang ginamit ni Leon Xiao na teknik, ay ang floating life sail, na kilalang teknik ni Lord Yang Di. Hindi makapaniwala si Yun Xiang, dahil isa lamang martial warrior si Leon Xiao, kaya malabo na mangyaring, mayroon itong koneksyon kay Lord Yang Di. Gayun din ang headmaster, dahil siya mismo, ay hindi magawang maunawaan, ang rules ng mundo, na kinakailangan para makapag-perform ng isang teknik, kagaya nito. Matapos tamaan si Lan Xuan, ay hindi na niya nagawang makalaban pa. Nilapitan siya ni Leon Xiao, upang tuluyan ng wakasan ang pagiging martial artist nito. Sinubukan pa siyang pigilan ng headmaster, ngunit wala na itong nagawa pa. Uli na ang lahat dahil sinira na ni Leon Xiao ang dantian ni Lan Xuan. Hindi pa dito natapos ang ginawa ni Leon Xiao, at tinupad pa nito ang pangakong padidilaan ang kanyang paa kay Lan Xuan. Nakuha na ni Leon Xiao ang pendant ni Lan Xuan. Nagalit ang headmaster dahil sa ginawa ni Leon Xiao, kaya lumapit ito sa kanya. Minasama naman ito ni Leon Xiao, at sinabing wag makialam, dahil ito'y labanan, at nakataya ang buhay ng bawat isa. Tinanong nito kung kilala ba niya siya. Sinagot naman siya ni Leon Xiao, na kilala niya ito bilang headmaster, at naawa daw siya rito, sa kadahilan ng lagpas 100 taon na ito. Subalit Martial King pa lang, ang nararating nito. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Leon Xiao. Lubos na nagalit ang headmaster, at naglabas ng malakas na aura, na siyang ginamit para sugpuin si Leon Xiao. Hindi natakot si Leon Xiao, at sinabing sobrang tanda na nito, ngunit lumalaban parent sa bata. Kung mabubuhay siya rito, ay titiyakin niyang magbabayad ng 100 beses, ang matanda. Pumilib ang headmaster, sa pinapakitang determinasyon ni Leon Xiao. Habang ang mga manunood, ay nahihirapan sa gilid, dahil sa tindi ng pressure, si Gerong Yun Xiang naman ay napagtanto na si Leon Xiao, ay kahawig ni Emperor Gu Feiyang, sa pagkilos at pag-asta. Tuluyan nang nagalit si Leon Xiao, at inilabas na ang kanyang elixir, para madagdagan ang kanyang lakas, at pagbayarin ang headmaster. Sa puntong ito, ay nakokonsensya na ang headmaster, at napagtanto niya na sobra na ang kanyang ginagawa. Matapos kainin ni Leon Xiao ang elixir, ay naglabas ito ng malakas na aura. Ilang sandali pa, ay gumamit na ng kakaibang handsail si Leon Xiao, at muling nagbago ang sitwasyon sa kalangitan. Nagtumpukan ang hangin sa paligid, pati na rin ang kaulapan. Hindi makapaniwala ang headmaster, sa kanyang nararamdaman na takot, sa harap ni Leon Xiao. Dahil sa loob ng 1 dekada, ay tinagurian siyang pinakamalakas sa kanilang bansa. Subalit kinakabahan, at pinagpapawisan parent siya, habang kaharap ang batang si Leon Xiao. Habang patuloy na namumuo, ang hangin at ulap sa kalangitan, ay napagtanto ng headmaster,
na ito'y kilalang teknik ni Emperor Gu Feiyang. Ang Great Wind and Cloud Tomb Technique, na siyang ginamit ni Emperor Gu Feiyang para sugpuin ang 10 9-star martial sovereign realms. Pinatigil ng headmaster si Li Yunxiao dahil maaring may koneksyon ito kay Lord Yang Di dahil sa pinapakita nito na mga teknik. Tuluyan nang nagpakumbaba ang headmaster at umalis. Bago ito umalis, ay sinabi niya na palalampasin niya ito, dahil unang beses pa lamang niya ito ginawa, at sa susunod na ito'y mangyari, ay hindi na niya ito papalampasin. Tumigil na rin si Li Yunxiao, at agad na nag-meditate, para maabsorb ang kinain nitong elixir. Nakita ni Gerong Yunxiang, na kakaiba ang ito, at lubos itong makakatulong sa kanya, kaya imbis na umalis, ay sinabayan niya ito sa pagmi-meditate. Ilang sandali pa ay natapos na si Li Yunxiao, gayon din si Gerong Yunxiang. Parehas silang umangat ng level. Pinati ni Li Yunxiao si Yunxiang. Nabigla ito, sa nakitang pag-angat ng level Li Yunxiao, dahil kamakailan lang ay kaka-rating lang nito sa martial warrior. Hiningan niya ito ng paliwanag, at sinabing mag-uusap sila, sa susunod na 3 araw, pagkatapos ni Li Yunxiao magpahinga. Nakita ni Li Yunxiao, ang potential na mayroon si Yunxiang, at nais niya itong turuan sa pag-eensayo. Hindi nagsayang si Li Yunxiao ng oras, at nagtungo sa gravity chamber, para ipagpatuloy ang kanyang ensayo. Lahat ng taong madaanan niya sa lugar na yun, ay nakaramdam ng takot at lumayo sa kanya. Kumakalat din ng mabilis, ang balita sa nangyari labanan. Kaya simula ngayon ay nag-iba ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Matapos ang ensayo ni Li Yunxiao sa gravity chamber, ay naging maganda ang naging resulta nito, sapagkat umangat na naman ang kanyang lakas, at sa tulong ng Godly Evolution Technique, ay mabilis niyang naibalik ang kanyang spirit power, sa level kagaya ng first-class alchemist. Nang nakabalik na si Li Yunxiao sa kanyang silid, ay naramdaman niyang nag-aantay roon si Yunxiang. Tinangkapan niyang tumakas, ngunit nahuli siya nito. Sa kanilang paghaharap ay nagulat si Yunxiang, dahil nalaman niyang umangat na naman, ang level ni Yunxiao sa loob lamang ng 5 araw. Inakala pa nito na baka gumagamit si Li Yunxiao ng elixir, para mabilis mapataas ang kanyang level. Matapos ang maikling sermon, ay dinerecho na ni Yunxiang si Li Yunxiao, nais nitong malaman kung saan ito natutunan, ang mga teknik na ginamit nito sa laban. Batid ni Yunxiang na ang mga teknik na iyon, ay may koneksyon kay Lord Yang Di at Emperor Gu Feiyang. Nagpalusot si Li Yunxiao, na natutunan niya ito kay Lord Yang Di. Subalit hindi ito pinaniwalaan ni Yunxiang, sa kadahilanang alam niya na kahit malakas ang pamilya ni Li Yunxiao, ay wala itong naging kahit anong komunikasyon kay Lord Yang Di. Batid niya rin, na ang isang teknik na ginamit Li Yunxiao, ay hindi alam ni Lord Yang Di, kaya malabong si Lord Yang Di ang nagturo sa kanya. Ang teknik na tinutukoy niya, ay ang eksklusibong teknik, na si Emperor Gu Feiyang lamang ang nakakaalam. Dagdag pa niya, maaari niyang maloko at mabilog ang iba, ngunit ibahin niya siya. Tinanong siya ni Li Yunxiao kung paano niya nalaman. Kagaya ni Li Yunxiao, ay may tinatago ring pambihirang background si Yunxiang, kaya hindi ito sumagot at hinayaan na lamang ang tanong. Kinayla ni Yunxiang si Li Yunxiao, patungong Alchemy Tower. Doon ay kikitain nila, ang magiging master ni Li Yunxiao, para subukan si Li Yunxiao kung papasa ba ito, na maging disciple ng isang alchemist. Hindi pumayag si Li Yunxiao, ngunit wala itong nagawa sa pagpupumilit ni Yunxiang. Tinanong ni Li Yunxiao, kung sino ang tinutukoy ni Yunxiang na kanyang magiging master. Sinagot siya nito, na ang magiging master niya, ay isa sa pinakamagaling na alchemist sa Alchemy Tower, at nahirapan siyang papayagin ito na kunin siya bilang isang disciple. Nang makapasok na sila sa Alchemy Tower, ay agad tinawag ni Yunxiang si Jirong, na abalang nagbibigay ng libreng leksyon patungkol sa alchemy. Hindi may pinta ang mukha ni Li Yunxiao, dahil ang tinutukoy palang master ni Yunxiang ay si Jirong. Dahil sa pagiging abala ni Jirong, ay hindi niya napansin na ang tinutukoy na mag-aaral, ay si Li Yunxiao. Pinapante niya ito sa spirit tester, para malaman kung ito ba ay papasa. Biglang dumating si Lu Yao at nagpasalamat kay Li Yunxiao, dahil ang kapatid nito ay nagagawa ng mag-refine ng walang palya. Tinanong siya ni Lu Yao kung paano siya pasasalamatan. Pabiro namang sinabi ni Li Yunxiao, na madali lang yan at pwede naman daw niyang ibayad ang kanyang katawan.
Sa likod ni Li Yunxiao, ay nag-aabang ang galit na si Yunxiang. Pinatigil niya ito sa pakikipaglandian, at pinapunta na sa spirit tester. Pinalaan niya ito na kung hindi makakapasa si Li Yunxiao, ay malalagot siya sa kanya. Dahil sa ginagawa nilang komosayon, ay napalingon na si Jierong. At doon napagtanto niya, na si Li Yunxiao ang tinutukoy ni Yunxiang. Nabigla ni Jierong at hindi alam ang gagawin. Nagmungkahi ang isa nitong tagapakinig, na palalayasin daw niya si Yunxiang at Li Yunxiao, dahil sobrang gulo nito. Hinagis niya ang nagmungkahi, at dali-daling pumunta sa posisyon nila Li Yunxiao. Pinuri niya ito at pinagmalaki sa lahat. Pinatukan ni Yunxiang si Li Yunxiao, dahil hindi ito bumabati kay Jierong. Nagulat si Jierong at nagmakaawa, na wag nang saktan si Li Yunxiao. Nagulat ang lahat sa inaasta ni Jierong. Tinanong muli ni Yunxiang si Jierong, kung papayag ba itong kunin bilang disciple si Li Yunxiao. Sa titig ni Li Yunxiao, ay batid na ni Jierong kung ano ang sasabihin. Hindi ito pumayag na kunin si Li Yunxiao bilang isang disciple. Napatigil ang kanilang kumos iyon, dahil may dumating na isang third-tier alchemist sa association, na si Zhang Qingfan, na nagbigay daan ang lahat para dito. Nang makita ito ni Yunxiang, ay batid na agad nito kung ano ang pakay ni Zhang Qingfan sa association. Ayon ay ang malubhang karamdaman ni Princess Roxo, na kinakailangan ng magaling na manggagamot. Tinanong ni Li Yunxiao kung ano ang nangyari kay Princess Roxo. Sabi ni Yunxiao sakit na tinatawag na 5 yin terminal meridians, at kung tutuusin ay mabubuhay lamang ito sa loob ng 5 taon, subalit may isang 5 elements realm refiner, ang tumulong para mapahaba ng 10 pang taon ang buhay nito, at ngayon ay malapit nang sumapit ang ika-10 taon. Nagtataka si Li Yunxiao, dahil alam niya na ang ganun sakit, ay hindi basta-basta nagagamot. At kinakailangan ng isang legendary pill para magamot ito. Sa makatuwid ay kailangan ng isang 8th class alchemist para magawa ang gamot na ito. Pinabalik ni Li Yunxiao si Yunxiang at sinabing magpapaturo na ito kay Jierong. Nakuha naman agad ni Jierong ang nais iparating ni Li Yunxiao, kaya sinuportahan niya ito para paalisin si Yunxiang. Niyaya ni Li Yunxiao si Jierong sa isang tahimik na lugar, at doon sinabi ni Li Yunxiao na kausapin si Zhang Qingfan, at sabihin na maari niyang magamot si Princess Roxo. Nagduda si Jierong dahil hindi madali ang gustong mangyari ni Li Yunxiao. Nilinaw naman ni Li Yunxiao na kaya niya itong gamutin gamit ang Golden Needle. Pinigyan niya ng listahan ng mga materyales na gagamitin si Jierong, at agad ding umalis para maghanap ng ordinaryong karayom na nakalagay sa kahon. Sa kanyang paglalakad, ay nakita niya ang isang babae na sinasamantala ng isang manlolokong apprentice. Hindi niya ito pinalampas, at binigyan ng leksyon ang lalaki. Sinabi nito na walang karapatang humawak ang kung sino man sa kanyang babae. Ito na ang pangalawang pagkikita ni Li Yunxiao at Meng Wu, ang nangyari sa Autumn Forest. Ang lalaki na kanyang hinampas, ay nagtamo ng malaking pasa sa kamay. Ibinalandre nito, ang kanyang koneksyon sa Alchemy Tower. Sinabi pa niya na siya ay apprentice ni Jierong, at kaibigang buo ng anak ng mataas na opisyal sa gobyerno. Subalit hindi natakot si Li Yunxiao, dahil kilala niya ang mga biningit ng matabang lalaki. Ibinato ni Li Yunxiao ang 100 ginto sa lapag, na agad namang sinunggaban ng lalaki. Bago pa man mahawakan ng lalaki ang ginto, ay tinitigan siya ni Li Yunxiao na agad namang ikinatakot ng matabang lalaki. Batid ng lalaki, na sa oras na damputin niya ang pera, ay malalagutan siya ng hininga. Biglang dumating ang pinagmamalaki nitong kuya-kuyahan. Si Long Hao ay anak ng kapitan, na gwardiya ng mayor sa kanilang lugar. Nagsumbong ito dito, na agad namang kinampihan ang matabang lalaki. Inutusan ni Long Hao si Li Yunxiao na humingi ng tawad at iwanan si Meng Wu kasama ang pera, dahil kung hindi ay lulumpuhin niya si Li Yunxiao. Nagkaroon ng tapang ang matabang lalaki, at tinangkang damputin ang pera, subalit bago pa man niya ito madimpot, ay sinipa na siya ni Li Yunxiao sa maselang parte ng katawan. Sa isang iglap ay naging baldado ang lalaki. Sa galit ni Long Hao, ay inatake ito ni Li Yunxiao, subalit madali lamang itong pinigilan ng 2 daliri ni Li Yunxiao. Nagulat si Long Hao at inilabas ang itinatago nitong alas. Ang kanya palang sandata,
ay isang Zuan weapon na gawa ng isang second-class alchemist. Umilo ito ng kulay berde, at lumabas ang tunay nitong lakas. Subalit sa ilang sundot ng mga daliri ni Li Yunxiao, ay nawalan ito ng silbi at nagmistulang ordinaryong bakal. Nalugmok si Long Hao, dahil halos maubos ang ari-arian ng kanilang pamilya, para mabili ito sa second-class alchemist. Inutusan niya ang mga gwardiya, na pagtulungan at patayin si Li Yunxiao. Gumawa ng formation ang mga gwardya, subalit baliwala pa rin ito kay Li Yunxiao. Sa paningin ni Meng Wu, ay para bang nagsasayaw si Li Yunxiao habang nakikipaglaban. Sinabi ni Li Yunxiao na ito'y teknik, na inimburnto ni Marshal Sovereign Yuan Shishao, na nabaliw pero sobrang lakas.